Ngayon po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamalagang yugto ng ating pambalang gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po ng ating mangaral ang ating beloved preacher, Brother Joey Mansira. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Mansano. Amen. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, kami po'y taos-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay na iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na presensya at sa mga oras na ito sa pakikinig ng iyong banal na salita. Bago po ang lahat, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin pinakamamahal na Panginoon, langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway. Pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons, of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay na Jesus. Lahat pong sumigaw ng praise the Lord. Amen. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God. And we will always remember and cherish the precious memories of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. To the beloved children and to the whole beloved family here and abroad, isang mapagpalang gabi po. We love you so much. Sa ating live webcast viewer, kapatiran, sa buong mundo, maging dito po, especially po sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. Amen and amen. Praise the Lord. Commit thy works and thy way unto the Lord. Atin pong basahin, mga magkasunod basahin, Proverbs chapter 16, verse 3, and Psalms chapter 37, verse 5. Amen. In the book of Proverbs chapter 16, verse 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. The book of Psalm chapter 37, verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Dito po sa mga awit, Kabanatang 16, Talatang 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Dito naman po sa mga awit, Kabanatang 37, Talatang 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Amen. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Ito po ang pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ating naalala yung mga nasave po rito. Binabaha tayo rito pag umulan Mga minamahal, pero marinig mo po ang pangangaral ng ating dearly beloved Mama Dear. Sumisikat na ang araw, nandyan pa rin yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po natin makakalimutan, mga mahal ko, dahil sa mga narinig nating mga buhay na patotoo, talaga pong kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Dahil sinunod ang kalooban ng Diyos na iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya panawagan po ito Buong Rizal, Karatig Pook, Metro Manila, dito magpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon upang ipagbunyi ang Kanyang kapangyarihan, mga minamahal ko. Ang sabi po ng banal na kasulatan,
sa 37 sa at kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Tama po. Tayo'y liwanag sa mundong ito. Nagbunga na nagbunga na nagbunga sa lahat po ng narinig nating buhay na patotoo. Talaga pong yung pananampalataya mo na konti lang, talagang magiging matatag ka eh. Talagang pag napakinggan mo yung mga buhay na patotoo, magmula simula hanggang matapos, aalis ka rito na talagang meron kang lubos at matatag na pananampalataya. Magiging liwanag tayo sa mundong ito. We are on the last days, mga minamahal ko. Hindi po piro ang nagaganap na giyera in between Iran and Israel. Talaga po ang mukhang gagamitin niya nila ang nuclear weapon. Ngunit tayo po, ang ginagamit natin dito, yung kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko, na ang salita ng Diyos, dito po, mga minamahal ko, nasaksihan ng bawat isa, nagbago ang buhay natin, totoong pinagaling ang mga incurable disease. Hirap na hirap tayo ngayon. Mabless ka sa mga kapatiran eh. Dating nakikisakay, ngayon siya na naghahatid ng mga kapatiran. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa bawat isa, katulad po ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, hallelujah, ang nais niya, mga minamahal, ay patuloy na harapin niya ang katotohanan, maglilingkod sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yun din ang pamantayan ng ating dearly beloved pastor and the beloved children, mga minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Huwag na nating isipin yung mga naganap, yung mga nakalipas natin, yung haharapin natin ngayon, ito yung bagong buhay, mga minamahal ko, na kung saan marami pang tao ang kailangang maligtas. Ikaw at ako ay gagamitin, mga minamahal ko. Ito ang hinaharap natin. We are just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. From the book of Philippians, chapter 3, verse 13. Amen. In the book of Philippians, chapter 3, verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, darapat isang bagay ang ginawa ko, na nililimot ang mga bagay na sa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Amen. Praise the Lord. Ano ba yung nasa likuran natin doon, mga minamahal ko? Dati tayong sa iba't ibang sekta at denominasyon, hindi natin naranasan ang itong buhay na tunay na buhay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin naranasan maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang ating mga karamdaman, inaasa natin sa mga ospital, mga minamahal ko. Nais nating magbago, di natin magawa. We are just pretender to be good. In reality, we are bad and sinners. Pero dito, mga minamahal ko, papasok ka pa lang sa entrance kinikilabutan ka na. Something is going to happen. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Kaya uuwi ka, wala nang magkumbisa sa'yo, magpabautismo ko. Ngayon din, bakit hindi ako magpabautismo? It is confirmed by the Holy Spirit that this is the true church of the living God. Mga kapatid ko, hindi ko inaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Nanilimot ang mga bagay na nasa likuran at tinungo ang mga bagay na hinaharap. Ito po ang kaisipan lagi ng ating dearly beloved parents in the Lord na laging sinasabi, salvation is the greatest matter of importance. Bakit? Tingnan mo ang kaganapan ngayon, mga minahal ko. Ito'y palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, mga minamahal ko, na yung mga bagay na kung saan alipin tayo dati ng kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos, alipin tayo ng makapangyarihang Diyos na kung saan ang layunin, iligtas pa ang maraming kaluluwa na itatapon sa impyerno kasama ang ating mga unsaved loved ones. Please
pray for them. Ito ang hinaharap nating bagay, mga minamahal ko. Huwag na tayong mag-isip pa. Talagang pangako naman ng Diyos eh. Mga minamahal ko, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even thy soul prospereth. Naranasan po natin yan. Kaya nga, dito sa pagpapatotoo, minsan sasabihin, maiksi na kasi yung oras, marami pa sana. Yan ang katwiran, yan ang katotohanan na dito, siksik, liglig, umaapaw ang ibinigay sa ating kandungan. Kaya, sino hindi maglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko? Ang ating tinutungo na lang ngayon, yung bagay na hinaharap, hindi tayo taga rito. Pinaramdam lang ng ating mahal na Panginoon, dadaling ko kayo dito pa lang sa magandang lugar, ibalik ko kayo sa Marikina Sports Complex. Salamat sa Diyos. Napakagandang lugar. Dahil napakaganda ang layunin ng Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga, yung pinakamagandang lugar, yung langit, mga minamahal ko, na doon wala nang kahirapan, wala nang kalungkutan, wala nang kagutom, walang pagkauhaw. Mga minamahal, lalakaran mo nun, lantay na ginto eh. Ayaw mo pa ba nun? Lahat magsabing, praise the Lord. Ang pinakamahalaga, kapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ngunit, if you miss that opportunity, ang impyerno po ay totoo pong nakaabang. Ang kaaway ng Diyos, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Actually, takot ang diablo patayin ng tunay na Kristiyano. Bakit? Panlangit na yun eh. Ang gusto lang ng diablo, tuksuhin ka. Halimbawa, ikaw, may cancer dati, pinagaling. Nagkaroon ka ng konting sakit, sasabihin ng kaaway, uminom ka ng gamot. Bakit? Upang mawala ang iyong pananampalataya. Yun ang isa sa pinakamalaking bagay na kayamanan natin sa mundong ito, yung mas mataas ang ating pananampalataya kaysa sa ating mga problema, mas mataas ang ating pananampalataya kaysa sa ating mga karamdaman, mga minamahal ko. Ibig sabihin, you are bound. We are bound for heaven. Yan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay maging tunay na anak. Dito pa lang sa mundo, ipakikilala mo na ang Diyos natin ay buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minahal, sinabi po ni Apostol Pablo, nagtutumilin ako sa hangganan ng gantimpala sa dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo. Salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo ng tunay na pastor. The end-time prophet of God na ang paninindigan, mga minamahal ko. Talagang ganun na lang upang tayong lahat sa buong mundo na mga kapatiran, sa panalangin ng ating dearly beloved pastor, kung bakit nakatayo ka pa, kung bakit nariyan ka naglilingkod sa Diyos. Utang natin lahat yan sa pagluhod, pag-ayuno ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Ang talipaw sulong, peace mission na naganap, pinatunayan, worth of thousands of crusade sa buong mundo, mga minamahal ko, na tayo nga ang nasa tunay na gawain, tunay na mananampalataya, mga minamahal ko. Pananampalataya, mawala na ang lahat, wag lang po yan. Katulad po, mga minamahal ko, Father Abraham. Siya ang ama ng maraming bansa. Father of faith. Romans chapter 4 verse 20, atin pong basahin. The book of Romans chapter 4 verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Mga taga-Roma, Kapitulo 4, versikulo 20. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumalakas ng lumalakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The just shall live by faith. Yan po ang pinakamahalaga.
Ang tinuro sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, totoo po, tayo ang nakinabang. Dahil alam natin, sa pananampalataya, inaabot tayo ng Diyos ng lahat ng kapangyarihan. Ating mga dalangin nakakaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kamangha-mangha ang Diyos, mga minako. Hindi nagaganap ito sa iba. Yung iba napapahamak. Mga minamahal ko, sa dako po ng Thailand, isang bus nga po yun eh. Mga kabataan, mga estudyante nasunog. Patay halos lahat. Mga minamahal ko. Pero dito, mga minamahal ko, mula sa pinakabata, mga apo, hanggang pinakamatanda, iniingatan ng ating mahal na Panginoon eh. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam natin na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, this is a power from our loving God. Mga mga kaya nagtataka yung iba, ano ba sinisigaw niyo? Pati hold-upper tumatakbo. Iyon po'y kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kailangang lumalakas ang ating pananampalataya. Lahat magsabing, praise the Lord. Bawal po ang nanlulupaypay sa huling panahon. Dahil pag tumaas ang pananampalataya mo, tunay ka nga, you are a living army of God. You will fight a good fight of faith. Sa kabila ng lahat, mga minamahal ko, nanggigigil ang kaaway upang ibagsak, ilugmok ang bawat mananampalataya. Ngunit hindi, mga minamahal ko, dahil tinuruan tayo ng totoong turo na sa huling panahon na ito, tatayo tayo at ipagsisigawan, stand up and tell me, if you love dearest Jesus. Walang magsasabing no, say yes lagi, mga minamahal ko. Sons of God, march forward. Walang backward, mga minamahal ko. Huwag kang lumingon sa kanan, huwag kang lumingon sa kaliwa. Mga minamahal ko, just look unto Jesus. He will be the author and finisher of our faith. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sa huling panahon, huwag tayo tumigil. Ang Diyos ko ay mabuti, sabi natin eh. Ang tinawag dito ay mabuti. Kaya huwag kang mapagod sa paggawa na mabuti dahil sa takdang panahon, aani tayo. Maraming magiging bunga. Magmamana pa ng buhay na wala hanggan. From the book of Galatians, chapter 6, verse 9 and 10, atin pong basahin. The book of Galatians chapter 6, verse 9 and verse 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all the men, especially unto them who are of the household of faith. Dito po sa mga taga-Galasya, kabanatang 6, talatang 9 at 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang tunay na Kristiyano ay walang tigil, walang kapaguran sa paglilingkod sa Diyos. Anywhere, any place, saan tayo dalhin, mga minamahal ko, nariyan ang ating minamahal na mga kapatiran. Wala nang panahon, hindi bale, mag-live webcast na lang ako. Malayo. Mga minamahal, yung sinabing malayo, ang katangian ng langit ay malayo. Hindi ba yun ang inaasahan natin? Mga minamahal ko, huwag mga tuwira ng bawat isa. Kung nais mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Ngunit ikaw at ako ay pinalusog ng Diyos. Dating mga lumpo, narinig niyo yung patotoo, hindi makarinig yung babautismuan. Nung nabautismuan ay kinakausap, huwag mong lakasan, naririnig na kita. Ay, grabe mga minamahal ko. Kamanga-manga ang gawa ng Diyos. Grabe magmahal ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating minamahal na mga kapatiran dahil sa mga grabing pagpapala,
Minsan may narinig ako 4 na oras ang kanilang pagpunta sa gawain. Walang masakyan, naglalakad sila, mga minamahal. Grabe sakripisyo, anong pag-ibig ang ginagawa nila dahil sinabi po, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. Kaya nga samantalang tayo ay may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ng hindi napapagod sa paglilingkod sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ayan, sinigaw niyo yan, ang lakas. Kailangan malakas din ang pananampalataya ninyo, mga minamahal ko. Kung marinig mo yung patotoo ng kapatiran, tagapayatas, mga minamahal, nagpupulot ng mga basura, kumakain ng pagpag, mga minamahal ko, pero hindi sila uma-absent sa banal na gawain. Kung anong kitain nila doon sa pinagpulutan nila ng basura, may kabahagi ang ating mahal na Panginoon. Ngunit pag marinig mo ngayon ang patotoo nila, mga minamahal, pinapasyalan nila ang ibang bansa dahil yung mga anak nila nandun na sa abroad. Ikaw, na walang pananampalataya, pag narinig mo yon, nako, tataas talaga pananampalataya mo at sasabihin mo, gagayahin ko rin yon upang sa bawat isa sa atin ay lubos na pagpalain ang ating mahal na Panginoon. Gagawa tayo ng mabuti sa ating kasambahay, maging sa kapwa natin mananampalataya, lalo na po, mga paligid pa po natin, we must share the Word of God. Kung anong magagawa natin sa huling panahon, gawin natin before it's too late. Dahil pagdating po ng judgment ng ating mahal na Panginoon, ang sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, good work, my beloved children. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, pagtiisan po natin sa huling panahon, ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Revelation chapter 3 verse 10. Amen. Praise the Lord. Sa ating huling talata at maginda na po ang ating mga awit at manunugtog. Amen. In the book of Revelation chapter 3 verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanlibutan, upang subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa. Yes, lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, sa darating na buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Today, we're in the last days. Yung iba kinakabahan Yung iba naghahanda na, preparation, dahil hindi na po biro ang nagaganap. Maging ang ating mga PBOX officials, nagsasabi, anytime bibigay ang the big one. Ngunit, baliwala po sa atin yan, dahil alam natin, sa banal na gawain, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Lalong lumalakas, tumatatag. Huwag mo na intindihin yung edad. Lalo kang lalakas, mga minamahal ko, dahil ang ating Diyos ay totoong sa Kanya nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. Pag dumating daw sa buong sanlibutan, ang pagsubok na kung saan hindi matitiis ng tao na walang pananampalataya. Ngunit ikaw na tinawag sa banal na gawain na ito, subok na natin ang Diyos natin ay buhay. Subok na natin na tayo po ay magiging matatag sa huling panahon kung susundin natin ang pangangaral ng propeta ng Diyos. Tayo po ang makikinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamahalaga, walang maiiwan sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Laging sinasabi ng ating dearly beloved pastor, huwag niyong isipin kung bukas pa, kung ilang taon pa, babalik ang mahal na Panginoon.
anytime from now. Bakit? Upang ikaw at ako ay naghahanda. Sama-sama tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Tayong lahat po ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang inanyahan po natin ang ating mga bisita, mga baguhan. Ngayon po ang araw o gabi ng kaligtasan, maging sa mga live webcast viewers. Amen.